The Philippines is home to diverse cultures and traditions, each with unique forms of artistic expression. One of the most treasured traditions is weaving, an art passed down through generations. More than creating cloth, weaving preserves stories, identity, and cultural heritage. In this documentary, we explore the beauty and significance of Philippine traditional weaving through the experience of a local weaver. Magandang araw! Nandito po tayo ngayon sa Arevalo, Iloilo upang tuklasin ang isa sa mga pinagmalaking tradisyon ng lugar, ang paggawa ng mga hand-woven products o ang mga produktong hinahabi gamit ang kamay. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng kultura at pangkabuhayan ng mga tao rito ang paghahabi. Ipinapakita nito ang sipag, talento at pagmamalikain ng mga lokal na manggagawa. Sa dokumentong ito, ating alamin kung paano ginagawa ang mga produktong hinahabi, ano ang kalagan nito sa komunidad, at paano nila napapanatili ang tradisyong ito hanggang sa kasalukuyan. So, samahan nyo kami habang ito'y kilalanin ang mga kwento sa likod ng bawat habi ng Arevalo. Traditional weaving has existed in the Philippines for centuries. Indigenous communities such as the Tibole, Yakan, and Ilocano weavers have preserved this craft through generations. Using handmade looms and carefully selected fibers, weavers created textiles with intricate designs. These patterns often symbolize nature, beliefs, social status, and the history of their people. Today, traditional weaving remains an important cultural practice despite the rise of modern textile production. To better understand this tradition, we spoke with a local weaver about their experiences and insights. Pwede ko ano nga? Ako si Lourdes Balangjong, 63 years old. Sa taga dito kayo? Ang Barangay Kagbang, Upon. So, may interview lang po about sa inyo. So, ang first question ko ma'am is, ano pong klaseng ng produkto ang ginagawa niyo? Nagawa namin itong bestida, barong, itlog, pouch para sa supply. Second question ko is, gaano na po kayo katagal naghahabi? Since 1994. Until now. As kasubong from 1994 ko ano Ang supply nag-sugod ang 2002. Ilang araw po ba kayo nag-gawin before siya matapos na? Ang from Monday to Saturday. Tapos kung naghahabi ako ng bestida 3 meters, 1 day. Saan po ninyo binibenta yung inyong natatapos dito? Dito lang. So, kung saan kayo gumagawa, bakit po mahalaga ang paghahabi dito sa Mahalaga ang paghahabi kasi pangabuhian ng namin ito. Oo, ito na ang aming trabaho. trabaho? Since Yes, ito na ang aming kabuhayan. ano po ang pakiramdam ninyo kapag may nalili na inyong gawa? Masaya. Siyempre, Masaya. especially namin, din Oo, ako, halos pag pagkapadatang bayan namin, basta namin sa mamatsyag nila na maganda, ang mga design, yan. Pag madami pa ang lumabili. Kaya ang madami. Feeling mo no successful Yeah. yung paggawa niyo. May kabataan pa po bang natutong maghabi? Ito, wala. Pero sa iba siguro kami wala na. Pero wala kayong pinutulungan. May yun, may gina-training kami na taga-yasang Egypt, tagang disability. So yung mga future generation, pinutulungan. Ano po ang gusto ninyong malaman ng mga tao tungkol sa paghahabi?
gusto nga mo niya magtuon sila. Kaya hindi kabuhayan ito ng mga babae. Hindi ko ang pera. Hindi pa dyan. Oo, kada pera. Ano po yung pinakamahirap ng part mo ng holiday? Mabigat. Ang ano, masakit sa tiil, bewang, kamay, ulo, So, mata. go whole body. Yes, go kasi nag-ano lahat ng ano. Ano po ang pinakamasayang parte ng iyong trabaho? Ang pinakamasaya sa third day, yung day. Siyempre, Pagkatapos ng work sa third day, ano kami kay ma'am, pira na. Masaya. May pangbili na kami. Kahit kabuhayan. Oo. Paano po nagsimula ang pag-hobby? Ito yung nagsasabi kami ng simulang nabi ni ma'am. Kami. Like, paano kayo nagsimula? Like, paano kayo nag-birthday? Paano nyo nabalik? Ano, basta pa kami. Kaso wala kami naging tuduan, balik serious ang inamon sa Amerikanan. Doon nakita nyo na Din ano lang inamon niya yung mag-utod nga pag sa una nang ano naman may mga bana naman kami ka mag-start sila niya pero kabalo kami niya dahil. So, na-practice yun naging chef. May pag marami kaming production, marami kaming gawa, marami kaming pera. Pag wala kaming nangyari, wala kaming pera. Kasi kung baga sa fish rate kami, takay kami. Kung ano, meron kaming yun na, ano sa babayaran. So, anytime, pwede kami kita kami sumigil. Mag-retire kami, no? Bahala na yung nangyari. Kung sino may susunod na kami, wala kami. Kasi hindi naman kami, hindi kami arawan. Kung baga sa wala kami time in, wala kami time out. Anytime, oras kami papasok, pwede. Kung gusto namin, hindi kami papasok. Traditional weaving is more than a livelihood. It is a living expression of Filipino culture and identity. Every woven thread represents patience, creativity, and the wisdom of generations. As modernization continues, preserving traditional weaving becomes increasingly important. Supporting local weavers helps ensure that these cultural treasures remain alive. Through the dedication of skilled artisans, Philippine traditional weaving continues to connect the past with the present. By valuing and preserving this craft, we honor the stories woven into every fabric.